4 ng umaga. Kasi alas 4 na ako nakauwi. Ang evening prayer ko, hindi ko nagawa ng evening, morning ko na ginawa. Talagang ganyan. May mga pagbabago minsan na nangyayari sa buhay. Pero handa ba tayo sa mga pagbabago na ito? So yung 2025 na ito, as you might have heard many times, ang ating Pope ay nag-declare ng celebration ng Jubilee Year. Nag-open na ng Jubilee Year 2025 at yung pinakatema niya, yung pinag-uusapan na natin sa loob ng Simbang Gabi, yung Pilgrims of Hope. At ang unang tanong ko, sa pagsimula natin ng taon, ano ba usually ang nangyayari pag natandaan niyo yung acronym na Christ? Yes. Makalimot na dahil na 2025 na yan. Baka nakalimutan niyo yung 2024, yung pinaka-foundation ng bawat pamilya, yung acronym na Christ. Ano ba nangyayari pag yung Christ na yon ay nawala sa ating buhay? Dahil yung pinaka-tema ngayon ay tungkol sa hindi lang sa mahal na Birheng Maria, kundi yung dala ng mahal na Birheng Maria, ng presence niya sa buhay natin, at yun ay kapayapaan, peace. Pag nawala yung Christ na yun, ano yun? Letter C, communication. Letter H, humility. Letter R, reconciliation. Letter I, interconnectedness. Letter S, sacrifice. Letter T, trust. Pag nawala yon bilang pundasyon ng bawat pamilya, ng bawat community, ng buong mundo, pag yun ay nawala, anong mangyayari? Nako, ang gulo. Ang gulo ng mundo, kagaya ng ang gulo ng pamilya, ang gulo ng mga komunidad, kung wala yung pinakapundasyon na yon. Meron nga akong isang kwentong naaalala. Kwento na. Alam mo isang kwento, di ko alam kung may kwenta talaga to, pero ikukwento ko lang, ikukwento ko sa inyo. May isang kwento tungkol sa itong mag-asawa na mukhang nawala si Christ sa kanilang foundation, kaya parating na lang hindi magkaunawaan. Parating na lang nag-aaway at hindi nagpapatawad sa isa't isa. Ngayon, nauna yung babae. Nauna yung babae. Bago pumasok sa langit, siyempre, andun si San Pedro. Sabi ng babae, King Peter, pwede na ba pumasok? No, wag muna. Meron ka munang exam, sabi niya sa babae. Ano pong exam yun? Exam sa spelling. Sabi niya, kung magaling sa spelling, makakapasok ka. Sabi ko na nga, sana nag-aral ako ng gusto. Sabi na babae, sana nag-aral ako ng gusto, pero sana naman, madali lang yung question sa akin. So sabi ni San Pedro, spell love. Ang dali lang para. L-O-V-E, love. Pasok na agad. Pumasok agad yung babae sa langit. Isang araw, medyo inantok si San Pedro. Kaya sabi niya, matulog muna ako. Sabi niya sa babae, ikaw munang bantay dito. Sabi niya, dito sige, ikaw munang bantay yan. Nako, nagkataon naman nung siya yung bantay. Nako, nandun yung asawa niya, papasok na rin ang gate. Remember, nung sila ay nandito, parati nagbabangayan na, parati nag-aaway. Sabi ng lalaki, asawa niya, ay, love, ikaw pala yan? Ikaw pala nandyan? Ang galing niya. Sabi ng babae, oo. Bakit? Papasok ka? Papasok ako. Ay, may exam muna bago ka pumasok. May exam muna sa spelling bago ka makapasok. Kung papasa ka, hindi makakapasok ka. Love, alam mo naman na nung tayo nag-aaral, alam mo naman na bulak-bulak ako, hindi ako masyado mahilig mag-aaral. Sana naman madali lang. Hindi nag-isip ngayon yung babae. Sabi niya, ngayon makakapawi ako sa'yo. Sabi ng babae, ano na i-spell ko? Sabi niya, Czechoslovakia. Sabi niya, makamot-kamot lang yung lalaki. Hindi na napasok. Czechoslovakia. Ganun talaga yung buhay. May mga oras na talagang may mga bagay tayo na dapat huwag makalimutan. Ang mga bagay na dapat tandaan upang tayo mula dito hanggang sa kabilang buhay ay kasama pa rin natin yung ating Panginoon. Kaya yung Christ na yon ay dapat hindi mawala sa buhay natin. Ngayon, ano yung first point ko? Yung first point ko ay ganito. What the world needs right now, kahit saan mo siya titingnan, kahit saan anggulo mo siya titingnan,
peace talaga yung kailangan niya, kapayapaan. Yung end sa mga wars na nangyayari na ito. Tuwing may misa tayo dito, parati natin binabanggit yung mga countries na marami pang iba, na talagang ang gera ay hindi na matapos-tapos, hindi na matapos-tapos yung problema. Ang dami na ng buhay na nawala, ang dami na ng pamilya na nawasak, ang dami ng mga communities na na-displace, ang ekonomiya disrupted, yung mga opportunities, napakaraming opportunities na wala. Sa isang article nga nabasa ko sa US alone this year, 22.76 billion US dollars ang na-spend ng US sa Israel sa military operations and other related US operations sa region. 22.76 billion dollars. Yung taon lang na to, 2024. Magkano? Ang laki ng perang nawawala. Hindi lang pera, ng mga nabanggit ko kanina, buhay, pamilya, communities na displace, ekonomiya, mga missed opportunities. Hirap na hirap na nga yung taong kumita ng pera, pero para sa kanila, parang nahirap unawain. Ang mga gera na nangyayari sa Gaza, yun, sa Sudan, sa Syria, Ukraine, Myanmar, Ethiopia, Sahel, Haiti, Armenia, ang dami ng gerang nangyayari. Kaya kung meron man tayong hinihiling sa ating Panginoon, una-una, ay kapayapaan. Kapayapaan mula dito sa ating puso, papunta doon sa ating pamilya, sa ating community, sa ating parokya dito, sa St. Teresa of the Child Jesus Parish sa Salmia, papunta sa mga malalaking lugar, hanggat yung buong mundo ay magkakaroon ng kapayapaan. Pero minsan pag inisip mo yan, sa'yo suntok sa buwan yan, Father. Mukhang hindi natin ma-achieve yan. Pero simulan natin sa ating puso. Kasi doon lahat nagsisimula yan sa puso ng tao. Request ko si Bobot para sa isang kanta na nagsasabi kung ano yung gift na gusto natin sa ating Panginoon. Nangyayari sa labas, yung gulo na nangyayari sa labas ay gulo yan na nangyayari sa loob. For the song says, for the confusions around are mere reflections of what's within. So ano nasa puso mo, ilan lang ba tao nag-decide pag may gera? Hindi naman lahat ng tao nag-decide pag may gera. Kung ano yung nasa loob ng mga puso ng mga yan, hindi natin sigurado. Ngayon, kung wala nga si Kristo sa puso ng bawat tao, paano magkakaroon ng kapayapaan? Magulo ang mundo. Yung second point, nagsasabi sa atin na, yung gulo na yan, araw-araw talaga yan. Dahil sabi nga ni San Pablo sa sulat niya, Ephesians 6 verses 10 to 20, na merong spiritual warfare that is going on. At sabi ng pagbasa, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So maliban sa nakikita nating physical na yan, na gera, may spiritual na warfare na nangyayari at dapat tayo ay manalo doon. At kayang-kaya nating panalunin ito dahil yun nga yung salvation na dala ng ating Panginoon. Yung salvation na dala niya, yun ang yung power na binigay niya sa atin, yun ang magiging instrument natin para yung peace na to ay kayang-kaya nating abutin kung tatalunin natin yung evil spirit. 2 Timothy 1 verse 7 says, God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. In fact, we have the means to rise above fear. At yung means na yon, yun mismo yung power na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya yung light na yon na acronym, acronym na naman. Habang tumatagal si Father, dumadami yung acronym dito. Yung light na yon, very important. Kasi pag wala yon, ano ba ginagawa ni Kristo sa buhay natin? Yun yung light, di ba? Light, it liberates, it inspires, it guides, it heals, it transforms. So, ibig sabihin, yung power na binibigay sa atin ng ating Panginoon, yung light na yon, kaya pag Easter, ang pinakamalaking simbolo ng Kristyanismo, ng resurrection, yung Paschal candle, yun yung light na binibigay sa atin. So, yung light na yun, I repeat, it liberates, it inspires, it guides, it heals, it transforms. Kaya pag na-embrace natin yung ating Panginoon, doon tayo magkakaroon ng power na matalo natin yung lahat na nagpapagulo ng ating mundo. Pero yan ay nagsisimula
sa puso mo. Pag natalo mo yan deep inside, pag nandoon na yung kapayapaan sa puso mo, eh di makamove on na tayo. At doon na tayo mag-work sa pamilya, o sa mag-asawa muna, sa pamilya, mga anak, and then mag-i-spread yan. Kaya diyan yan nagsisimula sa puso mo at nababanaagan yan sa mukha mo. Kaya tingnan mo, friend, ano bang meron dyan sa loob mo? Tingnan mo yung mukha ng friend. Punong-puno ba ng kapayapaan? Nababanaagan yan sa mukha. Of course, nababanaagan yan. Nakikita mo pa yan sa mga ginagawa niya, sa mga sinasabi niya. Pero unang-una, nandyan yan sa mukha niya. Tingnan mo yung friend. Meron pa talagang kapayapaan dyan. Diyan dito magsisimula ito. So yung sinasabi natin Kristo na to, na binigay sa atin ng mahal na Birhen. Kaya tayo lumalapit sa ating mahal na ina, lalong-lalo na sa araw na to, dahil doon niya nanggaling sinapupunan niya. At yun ang nagbigay sa kanya, mula pa, bago pa yan, nasa sinapupunan niya, yun ang nagbigay sa kanya ng hope upang ma-overcome yung fear para makapagsabi siya ng oo sa ating Diyos. She will give you comfort pag lumapit tayo sa Kanya. She will give you hope. She will give you peace. And she will give you her Son. So pag nandyan na yung ating Panginoon, alam na natin kung ano yung magiging disposition natin. Kaya yung Magnificat, isa sa mga readings natin nung nakaraan, ito yung kanta ng mahal na Birhen, nagsasabi talaga ito kung ano yung nasa loob ng puso niya. Sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. But during that time, pregnant pa lang yung mahal na Birhen, hindi pa nailuwal yung ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, nandun pa siya sa situation na kung titingnan mo, napakaraming mga challenges during that time. Had Mary focused on the circumstances outside, iba siguro naramdaman niya. Dahil yung circumstance noon, ay marami siyang hindi pa naunawaan. She kept things in her heart, the Bible would say. She would ponder things in her heart. Pero marami pa yung hindi niya naunawaan. Kung nag-focus lang siya doon sa panlabas at kung ano yung mga posibleng mga problema yung haharapin niya dahil hindi alam ng tao na it was the Holy Spirit yung dahilan kung bakit siya naglilihim. Hindi alam ng tao na si Jose ay sinabihan na i-divorce sana siya ni Jose, pero sinabihan lang. Ngayon, pag nagkaroon siya ng napakaraming mga challenges, paano niya sasagutin lahat ito? Young as she was. Pero hindi nakafocus doon yung mga Birhen sa labas. Nakafocus siya doon kung sino itong sa sinapupunan niya at yan ang ating Panginoong Jesucristo. Yung joyful the disposition na yan, parati ko ito inuulit sa mga homilies ko, dahil para sa akin napakahalaga nito. And that joy comes from within. From the experience of being saved by our own Lord. From the experience of being supported, assisted by our own Lord. Kaya yung focus niya, sabi niya, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Yung tawag niya ay tagapagligtas, meaning may mga naisip na siyang mga bagay at naranasan kung paano siya iniligtas. Ang puso ni Maria ay puno ng pasasalamat. Yung katotohanan na nakikita niya doon sa mga bagay na naranasan niya. At yun yung naging dahilan kung bakit nawala ang kanyang takot. Nawala yung takot ni Maria dahil sa hope na nakikita niya na nakabase doon sa pananampalataya na yung Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanya. Ano bang nangyayari sa tao pag wala ng hope at puro na lang fear? Yung tao ay naging defensive pag puro na lang fear. Yung bang maliit na bagay, pinapalaki ka agad, kaya lumalaki yung gulo. Kaya yung gulo na nakita nyo dito sa mundo, di natin alam kung doon talaga nagagaling sa mga malilit na gulo na nagsisimula sa mga bahay o sa malilit mga grupo o sa malilit na pamilya. Yung gulo na nangyayari. Di ba? Pag takot ka, meron kang defensive na attitude pag may takot ka. Konting bagay lang, pinalalaki mo na. Tinanong lang ng asawa ng babae, kumusta yung luto ko? Sabi ng lalaki, mukhang kulang yung asin, mukhang kulang sa alat. Sabi ng babae, yan, ganyan ka. Hindi ka na nga nagluluto, nagre-reklamo ka pa. Tinanong
ba? Pero kung ano na lang, ganyan naman kayo eh. Wala kayong paki dito sa loob ng bahay. Kain lang kayo ng kain, tapos pag may ganyan, ano, sasabihin mo ba, kulang sa asin. Ang daming oras na, uy, teka. Yung asin lang sinabi ko, ang dami mo na sinasabi ngayon. Pati yung nanay na kayo, nadamay pa. Pati yung tatay, nadamay pa. Kung ano naman nangyari sa opisina, nadamay pa kayo. Dahil, ang liit lang. Kasi depends, kung meron kang takot, baka yung takot mo na takot na hindi matanggap. Kaya yung luto niya ay pamamaraan niya para matanggap siya. Ngayon, mukhang nire-reject na yung luto niya. Sinabi niya na kulang lang sa asin. Ang dami niya lang sinasabi. Ganon yung tao pag may takot. Kaya gusto natin mawala yung takot na to. Yung antidote dito sa takot na to, yung hope. At yung hope naman, nakabase naman parati yung sa paniniwala. Dahil ang paniniwala mo, pananampalataya mo, ay sinusuporta din ito ng mga karanasan mo ng personal kung paano ka iniligtas ng ating Panginoon. So yung mga bagay na to ay nakafocus tayo ngayon kay Maria, tayo lumalapit sa Kanya upang kung ano man yung hope na meron siya, ay ma-embrace natin yun at makakasama natin siya. Si Maria ay nagbibigay sa atin ng assistance na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Siya yung pinaka-modelo natin. Kaya kung gusto natin lumapit sa ating Panginoon, ay yung tayo na lalo-lalo tayo mga Pinoy, mga Katoliko, talagang lumalapit tayo sa mahal na Birhen. Dahil doon nagsimula yung ating Panginoon ng buhay niya dito sa mundo bilang Diyos na naging tao. So si Mary, pag nilapitan natin siya, ano bang nandyan kay Maria? Naku, acronym na naman to. Letter M, the word na Mary, yung motherhood niya muna, yung titingnan natin. Nanay talaga siya. Kaya ang dami niyang titulo, dami niyang titles na nanay. Inanang laging saklolo. Ang dami ng mga titles kasi ang dami ng karanasan ng tao kung paano si Maria naging nanay sa kanila. Kaya naghahanap ka ng pinaka-nanay talaga na maaasahan mo na ibigay niya yung Panginoon sa iyo. At saka yung light na yon ay maging experience mo. The light that liberates, inspires, guides, heals, transforms. Nandun yung nanay. Pupuntahan natin. Letter A sa word na Mary, assistance. Wedding at Cana in Galilee. Bisita lang si Maria doon. Bisita lang ating Panginoon. Bisita lang mga apostoles. Pero, tchanan! Ang tubig ay naging wine. Wine that gives, wine that symbolizes joy. Wine that symbolizes life. Anong sabi natin? Kung yung buhay mo ay walang kakulay-kulay. Kung ang buhay mo ay walang kalasa-lasa. Andyan ang assistant si Mama Mary. Jesus will turn that walang kalasa-lasa, walang kabubuhay-buhay. Jesus will turn that into wine. Wine that symbolizes joy. R in the word Mary. Nakita natin kung paano maging responsive ang mahal na Birhen. Hindi lang sa ating Panginoon, kundi sa ating lahat. Kaya ang dami na karanasan ng tao ng biyaya ng Diyos dahil sa yung responsiveness na to na nandyan sa mahal na Birhen. Hindi ko lang kailangan i-elaborate yun. Letter Y, hindi ko na rin kailangan i-elaborate yun. Dahil ano yun? Siyempre, yes, yun. Yearning, mag-entrust sa ating Panginoon, mag-strive. So si Mama Mary, pag pumunta tayo sa Kanya, nandyan yung lahat na kakailanganin natin para as pilgrims of hope, we will face this year. Nandyan yung hope na yan sa gitna ng maraming gera na nangyayari ngayon. But we need to do something and it has to start from within. Kaya yung kanta natin kanina, one more gift, pero sabi natin, magsisimula yan sa puso. Dahil alam natin, ng mga confusions na nakikita natin sa labas are mere reflections of what is happening deep inside our own respective hearts. Kaya doon, pag nandyan yung ating puso sa mahal na Birhen, yung mahal na Birhen, dadalhin niya tayo sa ating Panginoon, at yung Panginoon natin na yon ay magkakaroon tayo doon ng power na kakailanganin natin para maharap natin itong mundo na puno ng pag-asa. Dahil ang takot natin na nawala kung nandyan yung ating Panginoon. Yung third point, consecration ito of the human race to Mary. Dahil wala ito sa ating screen, I would like you to focus on the prayer. I will do the prayer myself. I will read the prayer myself. And then in your heart, silently, you follow me in your heart. Silently, you whisper in your own heart itong dasal na ito as we consecrate the human race to Mary. And we focus on countries na talagang napakagulo sa ngayon. Maiiyak ka lang talaga pag nakakita ka ng mga bata, mga women na nagsasuffer
Para bang walang connection dapat ito sa gera na to. Pero yun yung mga hindi lang nadadama, yun talaga natatamaan. Hindi naman natatamaan yung mga nagdidesisyon sa gera. Yung tinatamaan ay yung mga walang kamalay-malay. So we consecrate the human race to Mary para itong mga tao na ito nag-decide kung kailan magigera, paano magigera, saan magigera. Itong mga tao na to, ito yung mga dapat na magkaroon ng liwanag na nanggagaling sa ating Diyos. At ang mahal na Birhen, ang ating hihinga ng tulong para ito ay mangyari. At ang lahat ay makafocus doon, pag na kay Maria na, nakafocus doon sa Sacred Heart ng ating Panginoon. Let us put ourselves dito sa, we feel the presence of our own God sa celebration ng Holy Eucharist na ito. As we consecrate the human race to Mary, as we celebrate itong New Year na ito, na nakafocus tayo sa mahal na Birhen. Most Holy Virgin Mary, tender Mother of men, to fulfill the desires of the Sacred Heart of Jesus and the request of the Vicar of your Son on earth, we consecrate ourselves and our families to your sorrowful and immaculate heart, O Queen of the Most Holy Rosary, and we recommend to you all the people of our country and all the world. Please accept our consecration, dearest Mother, and use us as you wish to accomplish your designs in the world. O sorrowful and immaculate heart of Mary, Queen of the Most Holy Rosary and Queen of the world, rule over us, together with the Sacred Heart of Jesus, our King. Save us from the spreading flood of paganism. Kindle in our hearts and homes the love of purity, the practice of virtuous life, an ardent zeal for souls, and a desire to pray the Rosary more faithfully. We come with confidence to you, O Throne of Grace and Mother of fair love. Inflame us with the divine fire which has inflamed your own sorrowful and immaculate heart. Make our hearts and homes your shrine, and through us, make the heart of Jesus, together with your rule, triumph in every heart and home. Amen. Amen.